Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ito pong si Attorney Carlo Nograles. Mga kababayan, ay nananawagan po sa kanyang mga kababayan dyan po sa Davao na mag-ingat po sa mga fake FB accounts. Siya po ay nag-warning. Sabi niya sa kanyang mga kababayan o mga taga Davao, ingat po kayo. Wag po kayong basta-basta maniniwala. Kasi may mga kumakalat yan sa social media na Facebook accounts na ang pangalan ay Carlo Nograles. Ang ginagawa nitong mga FB accounts na ito ay kumukuha po ng kanilang mga numero, kinukuha po nila ang kanilang mobile numbers doon sa mga random people, mga kababayan. At ang ginagawa, nangangako na bibigyan sila ng load. So ito mga kababayan ay paraan ng kalaban para siraan itong si Carlo Nograles. Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong si Carlo Nograles ay tumatakbo pong mayor dyan po sa Davao City. At ang kalaban niya mga kababayan ay matindi, walang iba, kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dati po, wala pong kalaban itong mga Duterte. Kaya lagi po silang nananalo dyan po sa Davao. Ito pong si Nograles naman, ang alam ko, dati niyang kakampi. Kaya nga po walang lumalaban kay Duterte. Kaya easy para sa kanila na pumesto dyan po sa kanilang lugar sa Davao. Pero ngayon, iba na mga kababayan. Kayo pong mga Davaoenyo, meron na po kayong pagpipilian, meron na po kayong choice. Kung dati po wala po kayong choice, ngayon meron na po kayong choice. Kasi alam ko, iba sa inyo, ayaw na po sa pamumuno ng mga Duterte. Alam ko po, marami po ako naririnig sa mga comments. Sinasabi nila, ako taga Davao pero ayoko na sa mga Duterte. Gusto ko naman ng pagbabago. Kasi sa totoo lang, ang dami pong dapat baguhin dyan sa Davao. At mukhang napabayaan na ang Davao City. Kung mapapansin nyo mga kababayan sa mga bali-balita, ang dami pong nagkalat po na krimen dyan, mga kriminal. Meron din po mga droga na kumakalat. Nagreklamo nga po si Tatay Digong. Sabi niya, oy, nagbabali ka na mga drug lords dito sa Davao. Sabi tuloy ni Claire Castro, magreklamo ka dun sa mayor ng Davao. Sino ba ang mayor ng Davao? Ano ba, patulog-tulog ba ang mayor ng Davao? Kaya nagbabalikan ang mga kriminalidad, ang droga dyan sa Davao City. Problema ngayon ni Basti Duterte, pagsabihan mo yung anak mo. O parang gano'n yung sinabi ni Claire Castro. Kaya marami po talaga dapat baguhin dyan sa Davao City. Traffic, baha, lahat po yan kinakailangang upuan at talagang bigyan ng solusyon ng mayor. Ngayon, kung sa tingin ninyo wala pong ginagawa ang incumbent mayor dyan, meron po kayong choice. Ito nga pong si Carlo Nograles ay tumatakbo po bilang mayor. So ang magkalaban po dito po sa darating na eleksyon sa Mayo ay ito pong si Carlo Nograles at si Rodrigo Duterte. Meron po kayong choice. Kung sawang-sawa na po kayo sa pamumuno ng Duterte at nakukulangan kayo, piliin niyo po si Carlo Nograles mga kababayan. Wala pong bayad dyan Wala pong bayad dyan. Hindi ko nga po kilala si Carlo Nograles sa personal. Pero sa tingin ko, it's about time na baguhin po natin ang pamumuno dyan po sa Davao para naman po magkaroon kayo ng mas magandang buhay dyan po sa inyong lugar. So dahil siguro medyo kabado yung kalaban mga kababayan, ito na, sinisimulan na nalang siraan etong si Carlo Nograles. Unang-una sa pamamagitan ng pag-create ng Facebook accounts na ang pangalan ay Carlo Nograles. At nang i-scam. Bakit gumawa? Sino gumawa? Malamang, ang gumawa niyan mga trolls. Trolls ng kalaban, hindi naman gagawin ng kakampihan Ang gumawa niyan ay mga trolls ng kalaban. Sino ba yung kalaban? Bahala na kayo kung sino yung kalaban. Diba? Kalaban ang gagawa niyan. Meron sila mga trolls. Meron sila mga binabayarang trolls. Ang gagawin, sisirain ka. Dati pa naman, marami na nagsasabi sa akin, ganyan ang ginagawa ng mga Duterte. Ayan po, isabi sa akin Sabi ko nga, ewan ko, mahirap na magsalita. Pero ganun daw ang ginagawa nila.
para talunin ang mga kalaban nila sa politika, sinisiraan nila. At ito, kitang-kita naman natin mga kababayan, kay Presidente Marcos lang kabi-kabila ang kanilang paninira Diba? Kulang na lang sabihin na mabaho ang utot ni Presidente. Diba? Sinabi ang bangag, adik, lahat-lahat na, bobo, high school lang. Ang dami nilang banat kay Presidente Marcos para lang masiraan. At para sila yung nasa taas, ganun po Ang pangit po Yung ang gagawin mo para umangat ka, hihilahin mo pababa yung mga nasa taas mo. Napakapangit po ng ganyang klaseng mga gawain. Pero yun po ang nakasanayan nila Kaya po yan po ngayon yung nangyayari sa Davao. Biruin nyo, gagawa itong mga trolls ng Facebook account na ang pangalan Carlo Nograles. Tapos mangi-scam. O sino masisira ngayon? Siyempre, si Carlo Nograles. Ito sabi niya Bisaya ata ito, pero babasahin ko na ay nagpakaaron. Ingnon nga ako, mangayo sa inyong mobile number. Kunuhay aron tagaan mo og load. Ayaw mo pailad. Usara ang tinuod na akong Facebook page. Kining verified nga nay blue check mark. Ito may English pala. May English pala. Binasa ko pa yung Bisaya. There are individuals who pose as me, asking for your mobile phone number, claiming that they will give you load. Don't be duped. Ibig sabihin, huwag kayong magpaloko. I only have one Facebook account at ito po ay verified. Kapag verified, ibig sabihin, meron pong blue check mark yung inyong profile, yung pangalan. Sa akin po dati may blue checkmark kaso may bayad. Hindi ko naman kinakailangan na may check yung katabi ng pangalan ko. Kaya hindi na ako nag-subscribe. May bayad po kasi yan mga kababayan. Alam ko 500 monthly yan Ibang klase rin to si Facebook Lakas din kumita pero nagreklamo yung ibang mga content creator. Ang baba daw ng bigay ng Facebook. Anyway, bahala sila dyan. Ang sabi niya, in-advise niya yung mga makakatanggap ng mga mensahe o mga iba pang mga pangako na sila ay bibigyan ng load. Ang ginagamit nga yung unverified, yung walang blue check, na ang picture, ang logo ay kay Carlo Nograles. Kaya nga, kung pwede daw ay i-report ito agad sa Meta para po maalis. However, hindi naman daw niya sinabi kung sino ang may kagawa nitong paninirang ito. Kahit di naman niya sabihin, alam naman niya kung sino. Alam nga naman si Donald Trump ang may kagawa niya. Siyempre, ang may kagawa niya, yung kalaban niya sa politika, sisiraan siya. Amang kayong others So yan po ang ginagawa ngayon kay Carlo Nograles. Siguro, kinakabahan sila. Kasi nga, kung dati walang choice, ang mga taga Davao, ngayon meron na. At sa ngayon nga, medyo bumababa na ang popularidad ng mga Duterte. Kaya nga si Rodrigo Duterte numakbo niya sa Davao kasi kung tatakbo si Baste, sabi ni sabi mismo ni Panelo, mukhang olats. Kaya ang kinakailangan tumakbo dyan sa Davao para hindi mawala sa sirkulasyon ang mga Duterte, kinakailangan si Digong Duterte. Kasi kung ang tatakbo ay si Baste, walay. Mukhang tagilid kay Carlo Nograles. At isa pa mga kababayan, gusto ko na rin malaman ninyo. Ito pong si Migs Nograles ay tumatakbong mambabatas, representante ng Davao o congresswoman dyan po sa Davao at sa distrito na ang kalaban niya ay si Pulong Duterte. Talagang tinapatan ng Nograles itong mga Duterte. Si Carlo Nograles versus Rodrigo Duterte sa pagka-mayor. Sa congressman naman, si Migs Nograles laban kay Pulong Duterte. Kaya mga kababayan, mga taga Davao, kung totoo ang sinasabi ninyo na sawang-sawa na kayo sa pumumuno nung matagal lang namumuno dyan na para namang walang nangyayari dyan sa Davao, ito na po ang inyong pagkakataon
para palitan po ang mga dating nakaupo at makaranas naman kayo ng ibang uri ng pamumuno dyan po sa Davao City. Kaya sa tingin ko mga kababayan, habang papalapit ang eleksyon, mas lalo pang dadami ang paninira dito po kay Carlo Nograles at malamang susunod na rin itong si Migs Nograles. So, ayan po mga kababayan, inuumpisahan na nilang i-discredit, siraan ang kredibilidad. Kasi dito nga pinapalabas na scammer itong mga Nograles. Mag-iingat po kayo mga kababayan natin dyan sa Davao. Kayong mga Davaoeños. Basta mga kababayan, huwag niyong isipin yung kulay. Isipin ninyo yung inyong mga sarili. Isipin po ninyo ang inyong kinabukasan. Isipin ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga mahal sa buhay. Kanino ba kayo makakaranas ng mas mabuting kinabukasan? Sa mga Duterte ba? O sa mga Nograles? At tagal lang nakaupo ng mga Duterte dyan. Meron bang nagbago sa buhay ninyo? Kayo po ang makakasagot niyan. Kasi kayo po ang nandyan. At kung sa tingin ninyo nawala at gusto ninyong magbago ang takbo ng inyong pamumuhay, magbago na rin po kayo ng inyong mayor at ng inyong congressman. Kasi wag po kayong umasa na may magbabago sa inyo kung ang gagawin ninyo ay katulad ng ginawa nyo kahapon o ng mga nagdaang araw. So kung gusto nyo ng pagbabago, kinakailangan nyo baguhin yung ginagawa nyo dati. Di ba? So yun lang po mga kababayan, basta tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates tungkol dito sa mga banat at paninira sa mga Nograles ng kalaban. Bahala na kayo kung sino ang isipin ninyo. Alright, so ingat po tayong lahat. God bless po.